Hello, 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 hello. Ayan, nandito pa rin ako sa rooftop ko. Siyempre, rooftop is life. Ayan, so, ituloy na natin yung kwentuhan, yung sharing ko sa aking story. Sa story ko bilang ako. Ayan. Ang last ko yatang naikwento sa inyo noon is yung nagiging pioneering ako sa isang private school. Ano po? And then, ayun, tinuruan ako ng aking principal kung papaano mag-sounds, papaano mag-tamang accent, paano ang diction na kaiba doon sa, ay doon talagang tama, kasi alam mo naman tayo, Bisaya, alam mo na. Pero proud ako, Bisaya ako. Lahat ng hirap na nadanasan ko, no regret, kung di thankful ako sa mga pangyayaring iyon. And then, kasi yun ang stepping stone ko. Paano ako nakarating dito sa kinalalagyan ko. And then, noong nasa na kami, nung mga pang second year ko na sa school na yon, syempre alam ko na, no? Nagbitaw ako ng salita, ay kung na-share ko na ito sa inyo. Kaya ako naniniwala ako na our tongue is powerful. Kung ano yung bibitawan mo, yun ang maganap. Madali man, mabilis man, o matagal, kung ano yung sinasabi mo, na i-utter mo or bigkasin mo, yun ang magaganap. Kaya pag sinabi mong wala kang pera, ay wala ka talagang pera. O yan, maniwala ka niyan. Pero kahit wala kang hawak ngayon, pag sinabi mong may pera ka talaga. Hindi ka mawawalan. Naniniwala ba kayo noon? Ako naniniwala talaga ako. Kaya never ko talagang sinasabing wala akong pera. Na never naman talaga akong walang pera. Di ba? Kasi mahirap naman talaga sabihin mong wala kang pera. Oo, kung halimbawa wala kang hawak ngayon, kung sabihin wala kang pera, may pera ka. Maybe wala lang ngayong hawak mo, pero may pera ka. Huwag panindigan mo na may pera ka. Kasi ang Diyos natin ay mayaman yun. At kung nasunod ka sa Kanya, hindi ka talaga niya pababayaan kailanman. So, huwag mong sabihin, mahirap lang ako, wala akong pera, at wala ka talagang pera. Teka, lumayo na yata tayo eh. Andi, nagsasalita ako. Sabi ko doon sa friend ko, kasamahan ko doon sa school, sabi ko sa kanya, Nitz, 10 years from now, may sarili na akong eskwelahan. Wala lang yun, basta sinabi ko lang. Kasi may idea na ako kung paano, kasi hawak ko nga lahat tuition fee, books, ultimong teachers, ultimong tuition fee, uniform, kahit pag-entertain ng mga parents na mag-inquire, hawak ko na lahat. So, nagbitaw ako sa kanya. Hindi naman sa yung nangarap ako, parang pangarap din yun. Pero kasi sinabi ko nga, 10 years from now, magkaroon ako ng sariling eskwelahan. Pero preschool lang ang sinasabi ko noon. Magkaroon ako ng sariling preschool. Yan. And then, sige, nagturo. Tapos hanggang umalis ako dun sa eskwelahan na yon. Tapos pumasok ng ibang school. Tapos yun, nagturo. Pero hindi nawawala yung nasa isip ko na, at saka hindi ko naman binibilang na yung mga taon nga lumipas. Basta nagturo lang ako. Tapos hanggang dumating ang time na, hindi ko alam kung napagod ba ako or what. Basta huminto ako sa pagtuturo. Nag-tutorial ako ngayon. And then, bumisita ako sa isang friend. Tapos, pero hindi nawawala yung gusto kong magkaroon ng sariling preschool. May nag-offer sa akin ng ganito. Kasi kaso lang, ang layo. Parang somewhere in Paliparan, pinuntahan namin ang layo. Ang Paliparan those time, ilang sakay pa, wala pa yung from Sapote to Paliparan na biyahe, wala pa. So magsalitran ka pa, then tricycle papasok, and then jeep ulit. Masyadong maano sa pasahe. So hindi na pulso 'yon. Hanggang isang friend naman, nung magpangita kami, sabi niya sa akin, Jo, mag-open tayo ng school. Those times, wala na ako mga tutorial. Wala na ako. Hindi, nagtututorial lang ako, pero wala akong school na pinapasukan. Sabi niya sa akin, hanap tayo ng school. Subdivision na pwede tayong mag-open ng school. Yung mga panahon na rin yung yun, wala din siyang work. Kumbaga sa umalis kami sa kanya-kanya naming mga eskwelahan na pinapasukan. So, nag-tutorial din siya hanggang naisipan namin na maghanap kami ng ibang ibang subdivision na
maghanap kami ng place o marintahan. So, gano'n naman, may nakita talaga kaming pinagrentahan namin. So, way back 1999, ayun, nangupahan kami at 3 months, alam mo naman, 3 months deposit, 3 months, parang down at saka deposit kasama na yon. Tapos nangutang kami, uso pa yung, ano ba yung nagpapautang na na isang store, yung appliance store na nangungutang kami. So, pati upuan ng mga bata, inutang namin, pati yung nirenta, yung ina-advance o dideposit namin sa owner, nirentahan namin, inuutang namin. So, doon kami nag-start. We started with 24 pupils, kasama yung kanyang isang anak, tatlo, panganay niya at saka yung dalawa, kambal. Ayun. So, doon nagsimula ang ACM Sherwood Kiddie School. Okay? O, stop muna tayo dyan kasi maingay ng ulan. Continuous natin yan pagdating ng araw. Pagdating ng araw. So, okay, bye-bye!